So, start na tayo. So, pwedeng hindi ako makapagbigay ng video galing sa YouTube kasi baka mahirapan ako na makakuha ng example na same ng binibigay kong lesson sa inyo. So, ang gagawin nyo dyan, tulad yung nasabi natin nung nakaraan, i-apply natin yung law of exponent, which is si power of power rule. So, itong 2, i-distribute natin siya sa bawat kay number. Kay 10, kay x, tapos kay y. Ayan. Oh my God. I-distribute natin siya, diba? So, ang mangyayari dyan, magiging, itong 10, magkakaroon siya ng 10 raised to the second power. So, magiging 10 squared siya. Tapos, si x naman, magiging 4 over 3. So, paano naging 4 over 3 yan? Kasi nga, diba, ito si 2, i-distribute natin siya dito kay x. So, paano yan? So, ang gagawin mo, copy mo si x, pero dun ka mag-focus sa exponent niya. Exponent kasi niyan ay 2 over 3. Tapos, ang pinaka-exponent naman nito ay 2. So, di ba, ang ginagawa natin, minumultiply lang natin siya. Based sa law of exponent na power of power rule, ginagawa lang natin, minumultiply lang natin si exponent sa exponent din. So, si 2, ang denominator niyan ay 1. So, tandaan nyo na kapag nagmumultiply ng fraction, numerator by numerator siya. Tapos, denominator by denominator. So, 2 times 2 is equal to 4. Tapos, 3 times 1 is equal to 3. Kaya siya naging 4 over 3. Ito. Okay, malinaw ba yan? Tapos, after nyan, wait lang, burahin lang natin to. So, after nyan, ayun na, meron na tayong ganyan. So, sa y naman, kung anong ginawa natin kay x, ganun din yung gagawin natin kay y. So, i-distribute lang din natin si 2. So, lagyan natin si y. So, ano yung exponent ni y? 1/2, diba? Tapos, ang pinaka-exponent natin ay 2. So, ibig sabihin, multiply natin siya kay 2. Ang denominator ni 2, 1. Tama? So, mangyayari dyan, multiply ulit. Multiply natin numerator by numerator. So, 1 times 2 is equal to 2. Tapos, 2 times 1 is equal to 2. So, ibig sabihin, yung exponent ni y, 2 over 2. Okay? Next, burahin natin. So, after nyan, gagawin natin, ang bibigyan nyo naman ng focus or pansin dyan ay yung bawat exponent nila. So, gamitin natin to. Itong si 2, itong si 4 over 3, at saka si 2 over 2. So, next na step, ang goal nyo is maging same sila lahat ng denominator. So, yung 2 na exponent, copy muna natin. Yung 2 na exponent, tapos yung 4 over 3, tsaka si 2 over 2. Again, ang goal natin, maging same sila ng denominator. So, dapat same tong si 3, tapos si 2. Tapos yung 1 na denominator dito, dapat maging same din. So, paano ulit gagawin natin para maging same sila? Find the LCD. Okay, lagyan natin LCD. So, ano nga ba LCD ni 1, 3, and 2? Diba 6? So, again, sige, basic. Dun tayo sa basic. Paano ulit mahanap yung LCD niyan? So, start ka sa 1. So, 1 times 1 is equal to 1. 1 times 2. 1 times 2 is equal to 2. 1 times 3 is equal to 3. So, ang gagawin mo dyan, sunod-sunod natin 3. So, 1 times 4 is equal to 4. 1 times 5 is equal to 5. 1 times 6 is equal to 6. 1 times 7 is equal to 7. Paano naman sa 3? So, 3 times 1 is equal to 3. Tapos, 3 times 2 is equal to 6. Tapos, 3 times 3 is equal to 9. Next, ito naman.
2 times 1 is equal to 2. 2 times 2 is equal to 4. Tapos 2 times 3 is equal to 6. So, ano yung same na number dyan? Si 6. Kaya siya ang LCD natin. Wala, sinabi ko lang yung basic kung paano kinukuha yung LCD. Kasi baka iba, hindi pa alam. So, ganun ang gagawin natin, ha? Next. Paano ba ito? Tama ba ginagawa ko? Ayun. LCD, nahanap na natin LCD, di ba? So, ang next naman na gagawin ay yan. Patience is the key. So, ay putek. Joke lang. Ay, naku po. So, ang next na gagawin natin, itong LCD na nakuha natin, i-divide natin siya dun sa bawat fraction, sa denominator ng bawat fraction. So, gagawin natin, ito 6 yan. So, matik na lahat ng denominator, dahil nahanap na natin yung LCD niya ay 6 na yan. Matik na yan, ha? 6 na yan. 6 na ang denominator neto. 6 na ang denominator neto. 6 na rin ang denominator neto. 6 na rin ang denominator yan. Okay? So, next. LCD. Divide natin. 6 divided by 1. 6, diba? O, 6 yun. Lagyan natin yung 6. Tapos, multiply nyo kay 2. Magiging 12. Tapos, 6 divided by, divide yan, divided by 3. So, magiging 2. 2 yung sagot. 2 times 4, aba, ang ingay naman mo. 2 times 4, magiging 8. Tapos, 6 divided by 2, magiging 2 times, tama ba? Hindi, 3 pala yun. 6 divided by 2, 3. Tapos, i-multiply kay 2, magiging 6. Okay, tama ba? Yun, so tama, no? Tama. O, tama. So, ang mangyayari dyan, dahil same na sila lahat ng denominator, lagay mo na si, para di kayo malito, lagay mo na, ito yung denominator ni 10. So, 10, denominator, exponent pala. 10, 12 over 6, tapos, si x raised to 8 over 6, tapos si y raised to 6 over 6. Dahil same na sila ng denominator lahat, ang gagawin nyo dyan, meron na tayong index. Ang index natin is yung denominator nila. Etong si 6, diba? Ito yung tinatawag nating index. So, ibig sabihin, ito yung nandito sa labas ng square root. So, magiging 6 root na siya. So, after nyan, itong 10 copy. 10, tapos yung numerator ng exponent dito, siya naman yung magiging exponent ni 10. Numerator niya ay 12. Tapos, yung x niya, ang numerator niya ay 8. Tapos, si y ay 6. Ayan. So, again, ang sabi ko dyan, kung ano yung dapat ilabas, kailangan, bago tayo maglabas ng number dun sa may square root or radical symbol, ang gagawin natin, dapat ang goal nyo ay mas mataas tong mga nandito. 'Di ba? So, ngayon, mataas naman siya kaysa kay 12, 'di ba? So, mangyayari dyan, may mga lalabas. So, ilalabas natin ang gawin nyo muna, i-divide nyo muna. 12 divided by 6, magiging 2. So, ibig sabihin, ilalabas si 10, tapos naka-raise siya kay 2. Tapos, si x naman, lalabas natin. Magiging x lang siya. Kasi nga, 8 divided by 6 is 1. Tapos, si y, 6 divided by, dun kay index, kay 6, 1 pa rin. So, ganyan lang siya. Pero, meron pa rin siyang kasama sa loob. Bakit? Kasi, dito kay 8 may matitirang 2.
So, ibig sabihin, kakopy mo si x, tapos lalagyan mo siya ng squared. So, pwede mo siyang i-check. Pwede mo i-check kung tama ba yung sagot mo. O, sige, paano i-check yan? 2, itong index natin 6, diba? So, 2 times 6 is equal to 12. Ito siya, 12. Tapos, ito, 1 yung exponent niya, diba? 1 times 6 is equal to 6. Plus 2 is equal to 8. So, tama. Tapos, si y naman, ang exponent niya ay 1. 1 times 6 is equal to 6. Ito siya. Excuse me. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, next, hindi pa yun yung final answer kasi kailangan mo pa tong isolve. So, 10 raised to 2 is equal to 100. Kung titingnan nyo rin yung chart na nandun sa board, 100 siya, diba? So, copy mo lang si x, tapos si y, and then, wag nyo kakalimutan si 6 root x squared. So, ito yung final answer natin. Ayan.